sa totoo lang, totoo talaga yun yung first clients, parang, ay, gusto ko na mag-switch, parang ang pangit nito. The thing is, yung secret is to not give up kasi eventually, hello, sinearch ko kaya, ilang investors ba nasa US? Over million people are real estate investors. So, ibig sabihin, kailangan ko lang talagang hanapin yung out of the million investors, yung mga ideal clients ko. Diba? So, I just focus on that. Milyon, imposibleng wala akong makuhang client na maayos. Diba? Eh, ang dami syunga-syunga, lumipat pa rin. Lumipat mo din, diba? Alam mo Oo, yung titigas ng kanila, ulo. business coaches, nakita nila sa search nila 1.5 million. Pero hindi pa rin sila nag-stick. Kasi feeling nila may mahanap pa silang iba. Hindi. Hukayin niyo yung 1.5 million na yun. Kainis naman. Ayun. Tapos na ang interview natin. Wala na, uwian na. Mag-out na. Outro na. Welcome to the $1 Million Filipino Freelancer Podcast. This is Neil Reichel, and in this episode, ang lagi natin pinag-uusapan kasi is client acquisition. Paano ba makakuha ng new clients? Paano ba makakuha ng clients na bumalik ulit, mag-retain, okay? Pero laging new clients. This time, pag-uusapan naman natin is delivering client satisfaction, delivering client results. Tapos nung nakita ko, syempre, hindi naman sa pagmamayabang. Binida niya, syempre, yung mga testimonials. Sabi ko, ba? Pwede, may sustansya utak nito. Teka nga, kailangan nga makausap nga natin ito. And hindi ito yung skill na sasabihin yung, naku, baka ano to, software geek to, baka ano to, sobrang technical lahat ng mga pinagagawa niya. Hindi. Okay, babalik tayo sa pinaka-basics. Alamin natin kung ano ba to and how we can do the same for our specific clients. But before we introduce yung ating guest, syempre, ang i-introduce ko is ang aking co-host. The one and only, kalmado sa lahat ng kalmado, may nangyari ng disgrasya, parang siya, ang reply niya lang, para kang bata, magpahinga ka na nga, tumigil ka baka mamaya, lulugo-lugo ka. The one and only, Miss Corina Obrero. Hello bashers. Okay. Exciting na naman tong bago nating may nahugot ka sa wakas. Sobra ka naman. Bago nating friend for tonight. I-introduce ko na. Muntik na kami magkatrabaho nito. Muntik na. Oo. Sinuwerte siya. Luka-luka, hindi. Tapos yung kliyente niya, yung partner niya nito, bigla na lang naglaho. Biglang, hala, nangyari sa taong to? As in, na-orient na lahat ng mga kailangan niya. Ito yung mga gusto niya. Bigla na lang nawala. Ang ating guest for tonight is the one and only Miss JC, also known as CC, founder of JTVA. Specific market nila, real estate investors. The one and only Miss CC Tan. Thank you so much, Coach. Grabe, first time talaga na na-pronounce yung nickname ko correctly. I just want to say, research. Karamihan sabi nila Ceci but good thing it's actually CC. So yeah, thank you so much Karina and Neil for the opportunity. I'm really excited to share yung mga talagang nag-work sa amin. Sabi nga natin, basagin natin yung mga niyan, yung mga nega mindset. Yes. Batiin mo sila, sabihin mo, hi bashers. Hi bashers! Marami talaga tayong bashers dyan. Yung mga nega-nega lang. Okay. Game. Una agad tanong, JT, virtual assistants. May pera ba talaga sa VA na agency? May pera ba sa pagiging VA? Please tell us, CC. Nako, kung wala, ewan ko na lang talaga. Pero obviously meron, because siguro naman hindi ako magkakaroon ng bahay, hindi rin ako magkakaroon ng sasakyan kung walang pera sa VA. But what I'm trying to say is, marami na rin naman talagang living proof na it's, there's really money to have VA agency or even just becoming a virtual assistant. Okay. In mukhang pera terms. Okay. Diretso na. Kasi dali naman sabihin, yes, there's money. Pero, example, not you specifically na lang, pero as a VA na lang, how much can a VA make per month? Really depending sa'yo as a VA. Depende kasi yan sa diskarte mo But sky's the limit talaga. Sabi nga, kung mas mukha kang pera, 'di ba? Go, 'di ba? Kukunin mo yung hangga't kaya mo. But yung reality is,
somebody can actually earn as, as low as 20,000-30,000. As But low sa yun mga, ha? as Low low yun. as, yung mga tamad pa yon. But for people that talagang mukhang pera, kagaya natin, no? Huwag na tayong magpakaloko-loko, pero yung mga mukhang pera, they can actually earn. Somebody told me, ang dali lang palang kumita ng 500,000 sa pagiging VA. Baka naman 500,000 a decade. Alam mo Ay, naman nako. Actually, coach, totoo talaga yon. Sabi, 500K a month. Sabi ko, seryoso ba yan? Kasi it used to be my VA eh. Sabi ko, basta wag niyo lang pababayaan yung health niyo. But sabi ko nga, sky's the limit. Depende na lang kung gaano kakamukhang pera. Gusto ko yon. Gusto ko yon. Okay. Corina, ikaw ba ay nag-try ng mga VA tasks? Kagaya ng... Ano ba ang VA task nga? Sisi, i-orient mo nga kami. Ano ba yung mga ginagawa ng VA task? Sa amin kasi very specific niche, no? Kasi kami, we're actually serving the real estate investors market. So, kami nakafocus sa lead generation. So, ang task normally ng aming VAs include cold calling, SMS marketing. So, nag-send lang sila ng text, no? Sa comfort of their homes, kumikita na ng pera. Alam mo yan? The other is CRM management. So, karamihan ng mga clients namin may sarili-sarili silang CRM. So, we manage it for them, meaning talagang inaano lang namin, sineset up namin to make sure that they can see their leads. Yung medyo mas advanced is we set up automation workflows for them, yung mga AI na part. But karamihan sa mga starting VA would start as a cold caller sa niche namin and SMS marketer. Ganyan. Okay. Kaya ako natanong sa'yo, Corina, kasi parang feeling ko, nag-start din ako bilang VA nung sinasabi ko yung tagatanggal ng at ng podcast. So parang sabi ko, parang simpleng VA task yata ito. Ikaw ba, meron ka bang nagawang ganun, Corina, ng mga VA task? Wala. Mas specific. Pero based kasi sa sinasabi ni CC, parang they are VA tasks. Pero well-defined kasi yung market nila eh. Yes. The real estate. So, yun nga I think pumapasok dito yung understanding na yung task mo pwedeng simple lang, pero pag ang client mo or yung market mo talaga is may pera naman talaga sa real estate, hindi, doon na nagiging realistic yung sinasabi na, 500K naman. Kasi parang, kung sasabihin mo na, tagatanggal ako na tapos ang mga client mo pa, mga pipitsuge. Puchu-puchu. So, diba? Parang kahit gaano ka kagaling magtanggal ng dyan, kahit sobrang linis ng pagkagawa mo, anong i-expect mong 500,000? Totoo. Parang naisip ko lang bigla. Halimbawa, nagbebenta ka lang fishball. I sell fishball. Okay. So, anyone can sell fishball. I sell fishball with vitamin C. Uy, may fishball na may vitamin C? Parang okay. I sell fishball with vitamin C and gluta in New York Times Square. Boom! Diba? From I sell fishball na mamiso o 2 piso isa. Biglang I sell fishball with gluta and vitamin C in New York Times Square. Diba? Biglang halimbawa $10 isang ganun. Diba? I am a VA. Okay. $3, $5, $7 per hour. I am a VA for real estate investors. Boom, baka biglang mag-12 ka, 15, $20. Anong highest per hour sa inyo, Sisi? Highest per hour, may mga kasi talagang nag-handle ng automation. So, mga between $15 to $25 yung mga rate niyan. Yung mga talagang nag-handle na ng advanced workflow. So, tama yun. Talagang plus special offer. You just have to make sure na special yung i-present natin sa client. Paano ka ba napasok sa real estate investor? I think the same story as everyone, na parang yung first client mo, real estate investor, so parang inaral mo siya, yun na yun. So parang wala namang nothing special na story behind it, but it's just because yung first ever client ko was a real estate investor, and then talagang sobrang na-enjoy ko din yung mga ginagawa ko at that time. So yun na yun. Nothing special. Teka lang ha, yung mga nakikinig, upo muna kayo ha, masakit daw. Madami ko kilala. Uy, real estate, sawa na ako, pagod na ako. Naka-1 client pa lang siya. Lipat na ako ng market. Anong gusto mo? Life coaches naman. Diba? So mag-VA siya for life coaches. Pag, pangit pala kasi yung client ko, barat, ganito. Okay, lipit naman ako. Saan? Business coaches naman. Diba? Parang, hindi ka ba nagsasawa, Sisi, na real estate?
'Di ba yung iba kasi, sabi mo, nothing special, pero ikaw, ang pagiging special is you stuck to the market. Why? What made you stick to the market? Yung naging goal ko talaga is maging go-to person ng certain market. Mhm. Napaka-importante talaga nung pagiging go-to person. Yung parang, alam mo yun, yung parang pag may naisip sila, like for example sa chicken, 'di ba? Pag nakaisip ka ng chicken, ay, KFC to, Jollibee to, 'di ba? But when they think about real estate, I want them to think about me. Yun yung naging mindset ko at that time. And if I switch markets, 'di ba? Parang paano na ako magiging go-to person kung the next day ang offer ko e-commerce na. It's not gonna be that. So parang in-apply ko lang yung idea nung what's already working in the market. Maging go-to ka. 'Di ba? Car wash, yun yung dapat mong puntahan. Yun yung magiging target mo. And I've been doing this for 4 years. Sa totoo lang, totoo talaga yun yung first clients. Parang, ay, gusto ko na mag-switch. Parang ang pangit nito. The Mm. thing is, yung secret is to not give up. Kasi eventually, sinerch ko kaya, ilang investors ba nasa US? Over million people are real estate investors. So, ibig sabihin, kailangan ko lang talagang hanapin yung out of the million investors, yung mga ideal clients ko. Diba? So, I just focus on that. Milyon, imposibleng wala akong makuhang client na maayos. Diba? Eh, ang daming syunga-syunga, lumipat pa rin. Lumipat mo din, diba? Alam mo Oo, yung titigas ng kanila, ulo. business coaches, nakita nila sa search nila 1.5 million. Pero hindi pa rin Mm. sila nag-stick. Kasi feeling nila may mahanap pa silang iba. Hindi. Hukayin niyo yung 1.5 million na yun. Kainis naman. Ayun. Tapos na ang interview natin. Wala na, uwian na. Mag-ayos Ang na. outro na. Ang favorite ka pala sa episode na ito ay... Hindi, Sisi, ito. Diretsong tanong. Okay? Sige, nag-stick ka. Okay, you have data to back it up. 'Di ba? Na sinabi mo nga na, uy, 1.1 million in real estate investors. 'Di ba? Pero ang tanong is, how do you actually position yourself as the go-to person? Kasi madami sa atin, ay, eto, madami na naman magdudugo dito. Mga hemorrhage na ha. Okay? Nag-stick ako sa podcasters. Nag-stick ako sa ganitong niche. Di ba? Pero hindi naman ako nagsa-stand out. Hindi ako yung go-to person. So, anong ginagawa mo? Show up. Parang Nag-show up ako. talaga Post nga ako ng post eh. Nagsasabi pa nga ako, Ayun. Happy Monday, boss. Ayun lang, puro happy Monday lang naman pala yung ginagawa, 'di ba? Talagang walang yan, Happy walang Tuesday, boss. For me, napakalaking bagay talaga nung market research. Sabi ko nga, akala ko yung pag niche down, i-identify mo lang kung sino yung client mo. But Mm. other than identifying your client, you also need to identify yung interests, what they're using, yung mga ganong bagay. So for me, okay, may real estate investors na akong target market. Mm. Tapos pangalawang bagay na in-identify ko, ano naman kaya yung mga tools na ginagamit nila? Ano yung interest nila? And then from there, niline up ko ano yung most used tools nung client ko. Nung mga client, yung kumbaga yung ideal clients ko. So nakita ko kung ano yung used tools, pumunta ako sa Facebook group, hinanap ko gaano pa karami yung gumagamit ng tool na to. And I focus on that one tool. So for me, it was REI Reply. Ang ginawa ko, kahit hindi ko siya alam, since marami rin namang tutorial videos available, gawa rin ako ng gawa ng maraming tutorial videos about the same tool. So what happened? Yes, what happened one day, they're already calling me REI Reply Queen. Alam mo yun, parang, gawa lang ako ng gawa ng tutorial videos. And Saan mo nilalagay? YouTube, Facebook, TikTok, all channels. Ganon. Wala, ganun talaga yung ginagawa. Although, sabi ko nga, consistent showing up, hindi lang hello, hi, no? Happy Ang Monday. pinaka-importante, you provide value. Hindi pwedeng happy Monday, hello, hi. Hindi Teka pwedeng nga, hanapin ko nga ito. ganon. Kayabangan ito. Sisitan bang hanapin ko sa YouTube? Yes. R-E-I? R-E? Type mo na lang, REI Reply. Yan. R-E-I Reply. Yes. Okay. Konti lang subscribers mo, no? 1,190 lang. 47 videos lang kaya nagawa mo. Dahil ka kaya namin, meron akong 449 subscribers. Hindi. No joke ha. Kasi tingnan mo. Parang if I were to look at it from my ignorant point of view, how could this be an authority? 1,190 subscribers lang, 47 videos lang. I'm looking at your views.
228 views lang. Shorts pa yan. 424, 249, 586. Paano ka masasabi na go-to person ka with this little amount of views? Hindi kita inaapi ha. Yes! Sinirasin mo ako. I just want to know kasi yun nga, people are thinking, I need to have 1 million views. I need to have 100,000 views. How do you become an expert with this little views? Ayun. So yun, bumabalik ako doon sa may part ng ideal client. So out of the 1 million, kailangan mo ba ng 1 million din? Na loyal clients? Diba? Or clients? How many people can you handle ba? Is it 1 million? Kasi I'm only targeting a few people out of the 1 million. So my goal is to make sure na meron ako 1,000, subscribers. 1,000 lang, ang liit naman. Wala namang katutunguhan yan, di ba? Or 400 people. But those 400 people are the one that are constantly engaging with your posts, constantly asking about your services. And in fact, sobrang may proof ako nito, no? Lahat ng client, I've never done any ads for my business ever since we started. Lahat ng clients namin nanggaling lang sa YouTube. So lahat ng makikita mong comments, legit na talagang nag-inquire sa service and already signed up. We have an average of 6 discovery calls just coming from YouTube. Every week yan, walang palya. Walang palya. Ayun, walang palya. So kahit 400 lang, 400 na client ang interested sa'yo. They're really interested. Hindi 1 million, puro pala mga bashers lang, no? Alam mo yun? Puro HM po. lang. HM. Active likers. Oh, happy Monday. Sorry ko. Hindi. Sige, naliliwanagan ako. Alam ko, pero hindi ko siya inaaway. Sinasabi ko siya, i-level up niya. Okay, sige. Naliliwanagan na akong konti. Nakikita ko na. Nakikita ko na kahit paano. Okay. Ang tanong ko naman, 2. Una, gaano katagal muna bago makakuha ng 1,000 subscribers? Anong ginawa mo? Baka naman inabot ako ng 8 months. Yung size 38 kong waistline, size 2 na lang. Hindi pa na akong client sa gutom ko. Depend ko nga pala yung 1,000 subscribers na yan. Kasi guys, itong YouTube channel ko, ini-start ko lang din siya 4 months ago. Kasi may old akong YouTube channel na na-deactivate ng old partner ko. So, hindi ko nakukwento yung part na yun. But, si Pangit? Yun yung yun si Pangit? Yes, ayun. So, yun si Pangit talaga nag-monetize na talaga. And I have about nasa 3,000 subscribers na on that. So, I have to start from scratch again. So, ito, nag-start ako ng May, I think. So, how long? Mga 4 months. Excuse me, no? June 22, 2022, nung nag-start ka. Nag-start ako ng open, pero ibig sabihin yung mga videos itself, recently uploaded lang talaga. No? So, pag makikita mo, yung mga dati, nire-upload, may year ago, ganyan. Pero, yung pinaka-active ones, yung mga recent lang talaga. Pwede. Dudero ko, no? Alam mo ba't ko sinabi, excuse me, June 20. Alam mo nasa isip ko kanina, 2022 ngayon. 2023 pa lang ngayon. Parang, excuse me, hindi may June. So, mas maikli pa lang yung time. Hindi. Ibig sabihin, matagal na yung channel. There was a backup. Okay. Sunod na tanong. Okay. Sunod. Actually, ibanggitin ko lang. Itong mga failures. Let's call it a failure. Diba? The partner dismissing, binaba yung channel. Diba? Parang di-activate niya yung channel. Natutunan ko to kay J3 Patinio, Juan Bernard Patinio. Search niyo siya sa Facebook. May sustansya utak nito. Parang si Sisi. Ang sabi niya is, for every failure, hindi ka dapat nag-worry kasi every failure, you get back on the horse faster. So this time, kahit halimbawa, before, it took you like an hour to get back on the horse. This time, it will only take you 30 minutes. Baka the next time, it will only take you 10 minutes. Kasi, alam ko na yan. Okay, ito. Sabi ko, okay, may point to. Ang sunod ko lang ditong tanong, Sisi, is, hindi mo ba ito like punersa sa Facebook group na, I made a video, baka check nyo to. Kasi, ang galing lang na parang, a few months ago lang, pero ito na yung views mo. Baka daw pinost mo sa Paranaque buy and sell. or hindi. Halimbawa, real estate investor Facebook group. Ka, yung get Gcash 1,000 if you like and subscribe. Ganun. Happy Monday. Hindi. Halimbawa lang, di ba, REI na Facebook groups. Halimbawa, real estate investor sa Facebook groups. Baka naman binobomba mo ito doon, in your face. Kasi marami sa mga listeners natin, kunyari, introvert, pero totoo pa, bebe, ayoko, nahiya ako.
Baka sabihin naman ng salesy ko. Yun. Baka naman in your face, dinidm mo pa sa, oy, watch this video para sa'yo to. Ganun ka ba? Ay, hindi. Actually, people are the ones asking me for videos. So, nung una kasi, ganito yung realization ko doon. Send ako ng send ng Loom video to people that's asking me how to do this, how to do that. So, parang, nasasayang yung effort ko. Alam mo yun, parang Loom mo ng Loom, tapos, alam mo yun, hindi naman posted in public. So, might as well, ang ginawa ko, pagkakitaan na rin natin to, diba? Lagay na rin natin sa YouTube para yung link is gonna be available to everyone and hindi lang sa one person that actually asked that question. Pero in terms of, uy, ano ba to? Nagpagawa ka ba ng promo to get this number of subscribers? Hindi, never talaga. Actually, naisip ko yon. Naisip ko talaga yon. Yung sabi ko, ay, ang gawin ko kaya, magpa-like and subscribe ako sa mga different groups. Kasi may mga ganun daw eh. Yes. Mag-join ka, tapos ila-like and subscribe nila yung post mo or yung channel mo. But somebody told me, nakalimutan ko lang kung sino, sabi niya, if you do that, hindi ka mag-generic approach. Marami kang magiging likes and subscribers, but this will never be your ideal clients. Hindi targeted, kumbaga. Hindi siya targeted. So, ang dami mong subscribers, pero hindi naman talaga sa kanila, para sa kanila yon. Kasi ang target ko is US market. So, kapag tinignan mo yung list of subscribers ko, talagang puro US market karamihan talaga. Or I would say like 80% of that is US market. Kasi kung pinalike and subscribe ko siya sa, alam mo yun, Paranaque, buy and sell. Buy and sell, most likely, baka tanungin ako nun kung anong binibenta kong kotse, di ba? So, it doesn't make sense. Okay. And yung mga introvert dyan, huwag na kayo magpanggap. Kung gusto nyo ng pera, ay Diyos ko, tigilan nyo na yung pagiging introvert. Tigilan na ang kaartihan. Ganun. Ilalabas ko na pagka-super saya ng pagiging dodero ko. Okay? Baka naman ikaw level. Oo, meron pa. Ilalala pa. O sige, pakinggan natin. Kung may mensa, yung mga matatalino, eto, lintik na dodero talaga. Okay, baka naman ikaw, Sisi, summa cum laude, valedictorian. Napakatalino mo, kaya yung utak mo parang, hindi, real estate investor, alam ko na to, lahat ng diskarte alam ko na to, hindi ka pumapalpak. Nako, tigilan talaga ako. I'm undergraduate. Actually, hindi ako. Anong school mo? Anong school mo? PUP Santa Mesa, Manila. High five! Hindi ako nakagraduate, unfortunately, kasi maaga pa lang kailangan ko na maging breadwinner. So, third year, undergrad. Siyempre, ang daming offer ng BPO, no? Hindi ko na kayang pagsabayin. Kailangan ko na lang mag-work. So, nagbayaning puyat na lang ako instead of actually graduating sa school. So, kung may mga, alam mo, may mga ano pa sila, reservations na, ay, kasi hindi po ako graduate. Hindi po siya enough reason. Kasi kahit naman ako, hindi ko rin talaga natapos yung school. So, wala eh. Hindi super talino, madiskarte. Humina yung pagiging dodero. Mahina. Wala yung powers ko. Sige, next sa pagiging dodero ko, eto na, ilalabas ko na. Baka may nagba-back up lang naman sa'yo. Baka naman meron kang malupit na mentor. Baka talagang dumaan ka sa stage na, natsambahan lang to ni Sisi. Baka natsambahan ko lang. Kasi, unfortunately, wala pa talaga akong mentor. Sige, last na. Okay. Sige, Sisi, kumikita ka ngang malaki. Hindi ka naman natutulog. Ay. Babalik ako doon sa kwento ko kanina na may agent sa akin nag-reach out. Dali lang po lang kumita ng 500,000 no, a month. Sabi ko nga, madali lang naman talaga as long as you don't sacrifice your health. Hindi naman po sa pagmamayabang. Sasabihin ko na hindi naman po sa pagmamayabang. No? After 3 years of building my agency, right now, I only have to work 2 hours a week. Actually, ngayon kayo lang talaga yung minute ko. Kaya sabi ko, game, kahit anong oras yan. Because now, my team is self-managing na. Sila nang bahala sa buhay nila. And I'm still earning 6 digits a month. So, maririnig yung 6 digits lang. Bakit hindi 7 digits? Because I chose my time over the money that I could make. Kasi yung initial goal ko naman talaga when I started my freelancing journey was to be with my kids and my family. So, kaya ko naman kumita ng 7. Kaya lang, I value my time more eh. Kung 2 hours, kumikita ako ng 300,000, choosy pa ba ako? At yun para sa akin ang premium. Di ba? Yes. Yung medyo nasa-separate mo yung time mo from the money that you make. Di ba? Yung effort mo. So, Corina, tulungan mo ako dito?
Tama, Choose your tama na nga battle. yung pangdududa mo. Kaya nga natin siya in-invite kasi gusto nating matutunan kung paano nga Yan. kinikip happy, satisfied, at talagang G na G magbigay ng bonggang reviews yung mga clients niya. Doon mo kami Oo. turuan, Cici. How do Yan. you maintain long-lasting, satisfying relationships with your clients? Correct. Ayan, niready ko talaga yung sarili ko sa question na yan eh. Pero Pamewang meron muna. talagang formula. Pamewang. Pamewang Oh. muna. Yeah. Thank you for that wonderful question, Mm. Karina. Parang Miss Universe lang to, no? Pero there's this formula that I would like to share with everyone, no? If you want Yeah, to maganda be yan. proud, if you want to be proud of what you built, or if you want your clients to be proud, yung formula is proud din. P stands for perceived needs. Ibig sabihin, you really have to understand your client needs. Kasi di ba service provider tayo? Yes. The first thing that you need to do is to make sure na you really understand what they need. Hindi yung porket VA ka, binigyan ka ng task, yun na yun. Without really understanding kung ano ba talagang kailangan ng client mo. Baka naman hindi lang yung simpleng paglit ng ums and ums, di ba? Or sa video editing, baka there's actually more. So having to jump on a simple discovery call just to understand, okay, what you need, what is it that you really need in your business, and if I'm the best fit to provide that solution. So yung second is R, diba? P and then R. Resolve. If you're a service provider, you have to be a problem solver. Naintindihan mo yung needs. Now, are you the best person to provide or resolve that problem? Kasi more than anything, mag-provide ka ng service, ang habol lang naman yan is if you're actually providing the solution that they need. If you'd ask me, ano ba yung secret? Resolve a problem. Diba? Resolve a problem. And then letter O is over-deliver. So, PRO, over-deliver. You know, try to under-promise, but always over-deliver. Yung kumbaga, exceed the expectation as much as you can. Kung sinabi niya, ay, delete ko yung ums and ums, tapos may masasuggest ka pa palang, ay, you know what, lalagyan ko din to ng pa special effects. Mag-exceed ka na expectations. Yung kahit hindi na-expect ng client mo na you can do that, do it. Diba? Kasi parang kailangan mo magpabida eh. I need to make sure na this client is gonna give me bonus. Yun yung thinking ko lagi eh. Pag gumagawa ka ng task, ay gusto ko, bigyan niya ako ng laptop after this work. Ganong kind of motivation. And then letter U is unified communications. Ibig sabihin, make your communication super easy. Make yourself available to your client. But with limits. So make sure to set proper expectation. I'm only working from 10 p.m. to 7 a.m. This is how you're gonna connect with me. This is how we're gonna communicate. Part din yun ng proper onboarding your clients. Baga, clear communications, across the board. And lastly, yung letter D is yung deepen relationships. Kasi ako, more than client relationship, I try to make them feel that we're on the same page. Na kung ano yung goal mo, yun yung goal ko. And we're friends. Alam ko na pinaghihirapan mo yung perang binabayad mo sa akin, so I wanna make sure that I'm able to return yung investments mo. Kasi karamihan ng mga VA, ay, gusto ko mag-VA. Gusto ko lang magka-work. But if you think deeper than just work, like ibig sabihin, you really work hard to make sure na your client is gonna be successful. Kagaya sa amin, lead generation, no? We wanna give them leads para maka-close ng deals. There's an effect na kapag talagang nagpo-provide ng leads, domino effect yan eh. Successful yung client mo, happy siya, anong gagawin niya next? Reward you. Yung simple testimonial na pinost ko, super easy yan to ask from them. Especially if you give them what they need. Their leads, and may pera sila. And syempre, pag may pera sila, no-brainer na yung pag-keep. So, offer proud. Diba? Na parang proud, perceived needs, resolve, over-deliver, unified yung communications nyo, and make sure to deepen your relationship. More than work, value mo din yung goals ng client mo. Ayun. Ganun lang yung share ko. Ganun yung mukha mo. Kasi wala na akong matanong. Hindi, kasi pag talagang yung panahon na ikaw ay gipit, okay, yung talagang hikahos ka, ang utak mo lang, di, sige, basta matapos ko lang to. Tapos hanap na ako ng isa pang client. Sige, o kaya, paano ko kaya pahahabain pa tong task na to?
ng madaming oras para mas malaki kinita ko. It's always me. 'Di ba? Na ang nangyayari pala, yung revenue mo, pinapalit mo kasi umiikot lang sa me. Ano nga na bang perang Yes. iikot sa me mo? Ngayon, finokus mo sa them, you, 'di ba? Parang hindi them, you, hindi ko inaaway them. At saka you, there, mga ganyan, okay? Oo nga, no? Kasi tagatanggal lang ng umat. Total, ginagawa ko na rin lang naman to. Sige nga, lagyan ko nga ng bumper, lagyan ko nga ng ng effects, tipong ganon. Lagyan ko nga, kuha nga ako ng mga clips at yun ang ilagay ko sa pinakaumpisa ng podcast episode. Oo nga, no? Pero, hindi ko alam kung bakit. Pero kahit naman ako, naging sakit ko to, parang, ba't ko gagawin yan? Hindi naman sigurado akong babayaran yan. Di ba laging sigurista? Teka, bakit? Ano, libre lang to? Ano ka, swerte? Ba't ko gagawin yun? Hindi ka nag-iisip ng ganon, Sisi? Sabi nila, tinatawag nila normally yung business ko as charity. Hindi ko alam kung bakit. Bakit? Pero, one of my secret is to provide free service normally. When I say free service, if somebody comes to me and say, hey, I need this, kung alam kong sobrang dali na, I just give them the answer. Free. 'Di ba? Kasi nga, iniisip natin, kailangan ko ng pera. Kailangan ko, alam mo yun, it's just me. Kailangan ko ng pera, kailangan lahat may bayad. Yes. The thing is, not everything revolves around money. Kasi yung taong tinulungan mo na yun, one time, sinagot mo lang yung simple question niya or binigyan mo lang siya ng simple tutorial para lang i-link yung Gmail niya to Zoom. Alam mo yun, sobrang dali di ba? Tinulungan mo siya. The next day, that person is gonna ask, ano yung service na pinoprovide mo? Or how can I help you? Matik. Na proven and tested ko yan. Kasi I provide them free. The next day, uy, paano ko ipopromote yung service mo? And that's the reason why sobrang dali for me to ask people for testimonial. Kasi I prove them first the value that I can provide. More than asking them, hey, bayaran mo ako. Tutulungan kita dyan, pero bayaran mo muna ako. And long term, dapat yung thinking natin palagi. Hindi siya short term eh. Kasi yung short term, kumita akong $3, $150 for this project. The long term goal is, how can I make this person pay me more? Diba? Ibig sabihin, not just one-time project, but for this client to also send their friends to me. So karamihan ng client namin, magkakaibigan sila. Alam mo yun, parang ni-refer ni ganito, ni-refer na ganyan. Because, yun yung kind of thinking na pinasok namin sa kanila na, hey, friends tayo dito, I'll help you once, you help me. Parang, two-way. Hindi siya one-way relationship lang. Ganon. Okay. Love ko. Sige may na. MLM pala siya, diba? May MLM. Mga na-recruit pa. Marami, mga recruiter talaga. Yung parang magugulat ka na lang, hey, I was referred by. And I have all the proofs talaga in my email na, hey, I was referred by this. Yung iba nga hindi ko nakilala. Na, hey, I was referred by this person. And yung person na hindi ko kilala. That's because ganun kabilis kumalat yung good words about you. When you also, alam mo, magtanim ka in your market ng something na talagang may value. Hindi lang sa Happy Monday. Di ba? Hindi talaga. You have to prove them na, or you have to give them that little value na, paano ka tatatak doon sa market mo na alam mo yun, natulungan mo sila to link their this and that. And if you did that, sobrang bilis na talaga. Yung parang na siya, domino na, ang bilis, biglang ang daming client, ganyan, ganun na. Pero talagang promise, walang mangyayari sa Happy Monday. Kalma ka lang sa Happy Monday, kawawa naman. Okay, teka, okay. Bago akong VA, gusto ko palang mag-VA. Pero sabi ko, galing ni Sisi marami palang real estate investor. Sige, pasukin ko tong market na to. Pero ang gusto ko din, maging parang si Sisi na kaya ko mag-provide ng customer satisfaction. Uubra rin ba yung proud sa akin? Kahit beginner ako. As in, wala pa akong kaalam-alam. Ang alam ko lang, meron akong laptop, meron akong wifi, meron akong webcam, may Zoom ako. Medyo alam ko kung paano i-connect yung Zoom at Gmail ko. Okay? Uubra ba yung proud sa akin? Normal IQ, yes. Okay. May yung PROUD na yon. Uubra ba yun sa akin as a beginner? Lagi ko itong sinasabi even to my husband din, everything is in your mindset talaga. Kung ang mindset mo is, I wanna be CC talaga, then you have to be able to list down all the things to be CC.
for example, ano ba yung mga action plans na ginawa niya. So, she said, in-optimize na yung profile niya, for example. Naku, yan, oo. Diba? In-optimize na yung profile niya. Nag-post siya ng mga tutorial. Kasi hindi naman to overnight process eh. It's gonna take some time. Hindi naman ibig sabihin, nag-post ako ng tutorial sa YouTube, the next day, may clients na eh. It takes some time. Ibig sabihin, it takes 3-6 months. But the thing is, you have to keep going. Right? Yun naman talaga eh, yung mindset natin. Kasi all the hard work that you're putting now, it's gonna be worth it at the end. Okay? So kung may gusto kang maging someday, you just have to work harder to be that person. Sabi natin, normal IQ. Hindi naman ako high IQ eh. Actually, wala naman akong ganong, hindi naman ako si Einstein, no? Normal IQ din ako, but I just work my ass off to be where I am now. And it's not just simple as saying Happy Monday, no? Kawawa naman si Happy Monday. But I was working, when I started, I was working almost 24/7. Actually, yung pagsasalita ko before, share ko na din. Yung pag-i-English ko before, kasi ang dami nagsasabi sa akin, hindi po ako marunong mag-English, hindi talaga ako mag-English. When I started, guys, may recording ako sa phone ko eh. I actually sounded like a kid. Tapos, wrong grammar ang lola niyo lagi. Actually, yun yung comment sa akin sa BPO nung nagtatrabaho ako. Kasi naging trainer din ako sa BPO. Tapos nung nag-apply ako ng trainer, sabi sa akin, hindi ka makakapasa kasi wrong grammar. Alam mo yun, parang ang pangit ng, or comms skills ko talaga, very low. Yung skills ko pagdating sa comms. Tapos, alam mo yun, yung feedback na yun, I actually took it positively na, paano ko ma-improve yung comms skills ko? Kasi ang pangit daw ng boses ko. At the same time, lagi akong wrong grammar. Hindi naman ako magaling mag-English. You know what I did? The first thing is, lagi kong nire-record yung sarili ko. So, in my phone and my desktop, I have like hundreds of recordings of myself. Just 1, practicing yung script ko. 2, yung mga pronunciations na hindi ko alam i-pronounce. I go to YouTube, tapos hinahanap ko, paano ba pinopronounce yung ganito? Kasi ang hirap. Diba? But the thing is, it took me time. Tapos ngayon, sasabihin nila, ay, yung galing-galing mo na mag-English. It didn't start that way. Kasi dati nga, kinukutsa din ako for, alam mo yun, for wrong gramming eh. Yung nagsusuntukan yung grammar mo, di ba? Oo, yung nagsusuntukan talaga. But now, paano mo namimit yung mga client? It didn't start na magaling ka kagad. You have to start at your worst. Ibig sabihin, pangit talaga yung una. You just have to do it 100 times, 200 times until you get there. Siyempre, pabibo ako kasi podcast ko to. Ako nagbabayad ng hosting. Every master was once a disaster. O, exactly. Diba? Okay, gusto ko yan. That's diba? really correct. Nakasingit din. So, mindset talaga. Sabi nga, diba? It's all in your mind. Ikaw ang kalaban mo, sarili mo lang. Oh, naalala ko nga dito sa yung sinasabi mo yan, si Diana Panganiban. In-interview natin din siya sa podcast na to, 'di ba, Corina? Naalala mo yung bagger ba siya noon sa supermarket? Tapos mag-English lessons siya. Ako naman naalala ko si Fred. Ano yung kay Fred? Paano yung kay Fred? Ganun din, parang hindi rin siya magaling mag-English. So nag-ano siya, parang nagtag na to ginagawan. Yung kwento niya dong interview niya, parang nagpa-practice siya, gumagawa siya ng mga questions, tapos bubulutin niya, tapos pina-practice niyang sagutin yung questions in English. Ayan, yun yung mga naalala ko. Diba? Same reason din, parang, bakit ba? Sa hindi ka nga magaling, tapos papabayaan mo bang kawawa ka? Di gawan mo ng paraan. Yung kilala ko. Hindi ako magaling dyan. Hindi ko na lang gagawin yan. Iba na lang gagawin Hindi ko linya yan. Hindi ko linya yan. Okay. Nakakatuwa nga kasi nung nag-visit ako ng US nung nakaraan. Kaya sabi ko sobrang proud ako sa sarili ko. Simple, no? Simple. Nung nag-visit ako ng US nung nakaraan. Kailan? Netong May lang yun eh. Netong May. Minit ko yung mga clients namin ganyan, tapos na masyal. Siyempre, di ba walang pera sa pagiging VA pero nakakarating ng US, no? Pero, ayun, when I was there, people are like, parang taga dito ka kasi you sounded like us. Alam mo yun, parang wala kang accent. Sabi ko, totoo ba to? Parang hindi ako makapaniwala kasi when I was starting, talagang grade 1 na, alam mo yun, yung parang my name is JC Tan. Ganyan, parang Pilipino. But sabi ko, it takes a lot of hard work. Totoo talaga yung manood ka ng maraming Hollywood movies kasi yung mga, yung mga expressions nila, you can apply it to yourself.
And ako, sobrang baliw ko dati. Sa sobrang frustrated ko ng pangit ko mag-English. Kinakausap ko yung sarili ko. Like, hi, my name is JC Tan. Sobrang baliw, di ba? Pero parang, ngayon, looking at it now, I'm so proud. Sabi ko, oh my God, buti na nag-practice ako. Kasi, kung Nagbunga na. pumunta ako sa US at ganun ako magsalita. Diba? I don't Mm. know. But nung pagdating ko doon, sobrang, alam mo yun, parang normal na to me na magsalita ng English. So sabi ko, oh my God. Ganun lang pala talaga yun. Hulaan ko kung saan nagsasalita si Sisi ng English. Siyempre, dapat mag-isa. Imagine ko lang ako yon. Neil, sit down on the toilet. There. Hold it. So, Hold it. Release. At least hindi niya inaawa yung sarili niya. oy, grabe may totoo discussion talaga. pa sila. Split personality. I told you. What? Pero nag-work, no? Yung Oo. pag-stay mo ng 1 hour sa toilet just to practice your, alam mo yun, English. At Nag-work. saka, subok lang ng subok. Subok lang ng subok. And see, kung ano ba yung magiging effective. Okay. Sisi, ikaw ba'y nagtuturo para maging isang real estate investor VA? May Ay. program ka ba? May mentorship ka ba? Kasi I'm sure maraming magkakagusto dito sa concept na to. Good question. Actually, wala pa rin akong course up until now. Kasi Mentorship, coaching. I personally do coaching ng walang bayad. Ano no, charity talaga si ate mo. Pag may mga Naku, nag-reach narinig out, na nila. Oo. Ngayon, narinig na nila. Pero, Dadagsain ka na. guys, Just, wag mo ilagay yung link niya. Wag mong ilagay yung Oo. kanyang Facebook link dito. Don't worry guys, next time. Kasi nag-try ako mag-launch ng free. Natutunan ko na kapag free pala, people are not really so motivated. So this time around, this coming November, plan ko talaga mag-launch ng course for for aspiring real estate VAs. Kasi marami na talagang, alam mo yun, tumutulak. Pero sabi ko nga, hanggang hindi prepare ang puso ko, hindi ko siya gagawin. Kasi gusto ko ma-make sure na talagang may mapupulutan yung mga students and talagang buong-buo ka before you do your mentoring. Kasi pag nag-mentor ka, it's changing someone's, alam mo yun, life. Yes. Right? So, talagang full commitment yung gusto kong i-offer to them. So, hintay lang. Sige, In the meantime, pag may question kayo, i-message nyo lang muna ako. Okay. Thank you for that wonderful answer. Meron akong isang paboritong quote na feeling ko inimbento ko. Eating your own cooking. Yan. Halimbawa, ikaw ay isang Facebook ad specialist, pero hindi ka nagpe-Facebook ads para sa sarili mo. Ikaw ay isang VA, pero wala kang sarili mong VA. Parang hindi ka ba naniniwala dun sa, parang mekaniko ka tapos sira kotse mo? Karpintero ka tapos butas bubong mo? Ikaw, you've been serving the real estate investor market for quite some time na. Nadinig ng chismoso kong tenga na ikaw ay nasa real estate ding na negosyo. Can you please tell me about this? Specifically sa Rizal. Diba? Na chismis yan. Siyempre. Parang ano yan secret, ano ko yan sideline. Ano yun? Ano yun? Sabi ko nga, sobrang na-in-love ako with the idea of real estate. Kasi, di ba, God ain't making any more land. So, the only way to go is real estate. I mean, kasi ako, when I started earning money, the next thing that I did was, try to make more money by investing the right way. So, I started connecting with developers sa Rizal kasi gusto ko talaga mag-move sa Rizal eh. And that's when I ended up, alam mo yan, kapag marketer ka talaga, sales, parang ang bilis eh, no? Parang ang bilis ng utak mo pagkakaperahan to. So, nung nag-meet ako, bumili ako ng sarili kong lupa, they offered me na, magbenta ka din kaya? So, one day, I ended up, okay, sige, magbenta na nga lang din ako. Since, alam mo yun, may mga connection din naman, and at the same time, parang forte ko din talaga yung sales. So, parang, okay, magbenta. And, I ended up, as a part-time, real estate agent. Although, hindi pa ako licensed, but I ended up selling over 70 lots in Rizal. So, baka naman tigpa 5 square meters lang yan. Bumalik yung pagigidodero. May nabentahan akong isang client ng 17 lots. Ilang square meters nga? Baka nga 5 square meters lang yan. Total of, ano ba yun? Nasa 1,200 square meters yung kanya. Or sorry, 1,700 square meters. Wow.
Wow, pwede. Isang client. Tapos binigyan ako ng libreng kubo, 'di ba? Akala niya kasi actually sa totoong buhay, sobrang simple ko lang talaga. So minsan naka-shorts tsaka t-shirt lang. So siguro naisip niya, ay naku baka walang pera to. Binigyan pa ako ng kubo, guys. Nung client ko, 'di ba? Kumita na ako sa kanya. Binigyan pa ako ng Binigyan ka kubo. pa. Oo. Oo. Ayun. So, wala, yun. Na-in love ako until now. I'm still, kapag may time, people are Oo. contacting me, if you want to buy properties Saan sa around. Rizal to? I wanna focus just Antipolo area. Kasi, Okay. ayoko talagang lumayo. Magkano bentahan dito? Sina-sideline ko lang siya. Properties here ranges from, kapag pre-selling, mga 5,000 to 15,000 per square meters. Mm-mm. Pero pag mga fill invest type na properties, expect mo na minimum 25,000 per square meters yung yung So kung gusto kong bumili na nasa mga 100 and up na square meters sa Rizal na area, pwede ka nilang kontakin. Yes, pwede. Baka pwede. Actually, ngayon, naubusan ako na ibebenta. Ang dami kong buyers. Wala lang ko ibebenta. Ayan. So, sabi ko nga, ginagawa ko siya pag spare time talaga. Alam mo yun, pag trip ko lang. Kasi, nasa sipag talaga. Pero alam mo yun, trip lang, pero nagbenta ng 70 properties. Parang. At saka ang maganda dito, kumbaga, dikit-dikit lahat or konektado, 'di ba? Nasa real estate investor ka na market. Na-i-apply mo nga rin sa sarili mo, 'di ba? Yes. Yung mga natutunan mo. Not necessarily being an investor, pero yun nga, selling. Oh, yes, go ahead. I kinda learned din yung difference ng real estate natin dito sa Pilipinas and then sa US. That kinda helped me better to understand yung market ko. Kasi naiintindihan ko na, ganito pala sa Pilipinas, ganito pala sa US. So talagang malaki yung difference. Kaya sobrang nag-work siya for me. Kailangan mo talaga as much as possible isa buhay din yung ginagawa mo. Ouch. Ayan na. Hindi na eating your own cooking. Living your lifing. Okay, sabi mo, Corina, papalitan natin tong title ng podcast na to ng $1 Million Dudero. Wag naman. Sakit naman. Okay, paborito mo sa episode na to, Corina? Yung ginamit ni Cici yung Loom videos na imbes na paisa-isa at isa-isa ang nakikinabang, na-upload niya sa YouTube. So, it serves the same purpose. Pero, one to many na siya ngayon. Plus, nagiging authority builder niya pa. Kasi even if hindi ako nagtatanong ngayon, baka interested ako or may question talaga ako, nag-search ako, REI, reply. Something na related talaga dyan. Tapos nakita ko si Cici, automatic. Siya na yung pupuntahan ko, diba? Or diba? Most likely, siya na talaga. So, ang galing nun. Sana na naiisip ng mga tao yung ano bang tamang term para i-describe yon. Yung mga bagay na simple lang natin ginagawa na parang, may nagtanong, di sige, bigyan ng loom. Pero ito, meron pa, parang na-maximize mo yung something na simple lang. Nakikita mo pa yung ibang gamit niya. And dahil doon, nagma-maximize din yung benefits di lang sa client, sa mga natutulungan, para rin sa authority building ni Cici. Yun yung nagustuhan kong nakwento niya. Siyempre, nagustuhan ko rin yung about sa proud. It made me realize one thing. Ako, nakakayam. Bahala ka dyan. Mag-isip ka. Inuna mo akong tanongin eh. Hindi. Ang gusto ko dun sa proud is, di ba, about nga siya sa taking care of your clients. A lot of freelancers nagsasabi na, saturated na, masyado ng competitive, ayoko na, ganyan-ganyan. Pero nakikita ko hindi naman talaga competitive when it comes to finding freelancers na magaling sa skill, plus may pakialam talaga, yung may malasakit talaga sa client, yung may attitude na, good attitude hindi yung attitude attitude na wala sa lugar, attitude eh. Hindi, yung may good attitude, na may malasakit sa client, and magaling talaga siya sa ginagawa. Parang hindi siya ganun ka-saturated. Sa totoo lang, maraming magaling, pero magaling, tas bigla nawawala, hindi mo mahanap, parang palitaw. Meron namang magaling lang magsalita, pero pagdating sa gawa, nga. So ayan,
Hindi po saturated when it comes to finding high quality na pagdating sa high quality freelancers, VA service providers. We need more. True. We need more of them. Mm-mm. Oh, sige, ikaw na, Neil. Teka, nag-iisip pa ako. Part mo. Mabigay. True. Hindi, ako, paborito ko, eto, tactic muna. REI reply. Okay. Nung nahanap ni Cici yung tool na yon, tapos ginawa niya ng content, yung REI reply. Sabi ko, taba ng utak nito. If, alam ikaw listener ka ngayon ha, YouTube ka, type mo REI reply. Abang, madam, lumalabas talaga. Kahit pa i-incognito mo, lalabas. Nakakayamot. 'Di ba? Very niche. As in, parang very, sa first very 5, niche. no? Hindi pa matigil. Kaya Hindi, totoo, lumalabas talaga. And tingnan mo kung titingnan mo yung channel ni Cici, hindi naman talaga siya yung sasabihin super hyper optimized, hindi pa ganyan. Hindi, she just kept creating content about it, REI reply, and then lumalabas. Okay, so tactic, bakit? Kasi she was talking about a specific tool that her market is already using. And kung pinagtatanong niya, dati, Loom, alam mo nakakayamot sa Loom, gagawa ka, 15 minutes, hindi pa panoorin, nakakayamot. Ay, gigil ako sa ganyan, di ba? Pero ito, yun. Tapos, next is, yung, tuloy na pagaya ko, yung proud. Okay? Pwede rin siya sa bago. Bakit? Kasi hindi naman automatic na you become the expert, you become na, yung tipong, yung makakaisip ka agad ng bumper, ganun. Hindi. It could be tighter edits, yung tipong ganun lang. Or even asking the client, "Uy, client, I've already edited, pero do you have any other ideas on how I can improve this pa? I have more time to do it. I have free time. This one's on me." Yung mga tipong ganun, malasakit talaga eh. So yung P nga, ano ang tawag mo doon sa P mo, doon sa proud? Cici? It's perceived needs. Perceived needs. Hindi, eto, pakialam. May pakialam ka. Ayun, dapat pala diba? pakialam. Diba? Kasi ibang-iba talaga. At saka tayong Pilipino, sikat tayo sa malasakit. Sikat tayo sa sincerity. Ba't di natin to ibigay sa mga kliyente natin na to? Kahit kapwa Pilipino, kahit pa US clients yan, or kung saan man, yun nga, lagay mo yung pakialam. Pero, before we wrap up this episode, Cici, nung sinabi mong simpleng-simpleng papi, nung nagpunta ako ng US, nung kailan lang. Kailangan natin sabihin yon. Kasi yung mga ito, bashers baka sabihin nila, hindi ka nakakarating doon, diba? Oo. First time mo mag-US? Yes, first time. Okay. Madalas ka na nag-out of the country? Marami ka nang out of the country before US visa mo? Mga ilan? Mga 3? Ganyan pa lang. Mga Hong 3 pa Kong. lang. Puro Asia lang. Noong nag-apply ka ng US visa, anong tinanong sa'yo? First question, actually Purpose of travel. Purpose of travel. So, yes, sabi ko, business and tourism. Ano? Business and tourism. Okay. Tapos, where you going? So, California. Tapos, actually, tatanong talaga nila yung ano yung work mo. Diba? Ano yung ginagawa mo sa buhay? Kasi kailangan nilang malaman kung may pera ka ba. May sasampal pa nila. So, I did tell them, I own a digital marketing agency focusing on real estate investors. I have 50 employees now. Ganun. Sinabi ko kagad yung, may 50 employees ako para alam niya kagad na, may pera to, diba? End ng interview. Ganun lang, diba? So, question, sobrang dali lang kasi talagang confidence and at the same time, papamukha mo talaga sa kanilang may pera ka when you apply. May capacity ka to travel. Okay? Yes, sa mga nakikinig po dito na medyo nakakaluwag-luwag at kinakabahan mag-apply ng US visa, magandang tip po yun. Okay? Answer the questions in a way that they can understand it. Okay? Yung consul. Yun lang. Corina, lupit ng episode na to. Okay? Kasi, yun nga, lagi tayong client acquisition. Ito naman, client fulfillment. 5-star client fulfillment. Diba? Satisfaction. And that way, yung paghingi mo testimonial, hindi mo na kailangan ng mga lulupit na tactic. Uy, client, bigyan mo naman ng review. Ganun lang ka-diretso, diba? Kasi, lubog na sila sa utang na loob ni Cici. Hindi na sila, paano ako tatanggi dito? Ang dami kong utang na loob kay Cici. Ang lupit nito, hindi ko na kaya.
Okay. So, dapat pala yung you dun sa proud, utang na loob. You have to, no? You have to make them Na-revise pa yung na may utang acronym. na loob. Diba? Sila sa'yo. So, para easier. O, diba? Okay. Papalitan na natin yung acronym na yan. Loka. Maraming salamat, Sisi, para sa mga nakikinig po ng episode na ito at nag-survive pa kayo. Alam ko, para kayong nag-bloodletting sa masasakit na realizations ng episode na ito. Bigyan nyo to ng 5-star review sa Spotify. Bigyan mo rin kami ng review mo on your Facebook timeline. Tag mo kami. Ako, Neil Reichel, bot nakalagay. Finally, verified yung profile niya. Corina Obrero, JC Tan, also known as CC, verified din. Ewan ko ba dyan kay Corina? Ba't tayo Ayoko Dami mas ko scam. account eh. Kaya dapat verified tayo. No? Okay. Tag nyo kami kung ano yung natutunan ninyo. At syempre, walang kwenta yung natutunan nyo kung hindi mo i-apply. Hindi yung puro, wow, mind blown. Happy Monday. Happy Monday. Sasapatusin ka namin. O siya, maraming salamat. Bye, Bashers. Hangganan maging purita, bawal maging pagbebe.